sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, August 11, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Matapos mangharas sa mga barko ng Philippine Coast Guard, 2 barko ng China nagbanggaan sa West Philippine Sea. 15 kontratistang naka-corner ng 100 bilyong pisong flood control budget ibinunyag ni PBBM. 3 miyembro ng Maute Terrorist Group patay sa engkwentro sa Lanao del Sur. 3 child warriors nahuli. Nagjo-joke lang din naman si Vice. Malacanang, dinipensahan si Vice Ganda sa biro nito patungkol kay ex-President Duterte. Sa showbiz, Mami Jonisha Pacquiao may plano ng magpakasal sa kanyang partner na si Mike Yamson. At OG Regal Films Horror Queen kasama sa cast ng Shake, Rattle and Roll Evil Origins. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Muli na namang nakaranas ng agresyon at banta ng water cannon mula sa Chinese ships ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Pero sa pagkakataong ito, 2 barko ng China ang nagbanggaan sa insidente at PCG pa ang nag-alok ng medical assistance. May balitang A to Z si Ace Cruz. salpukan ng Chinese Coast Guard vessel at barko ng People's Liberation Army. 10.5 nautical miles sa silangang bahagi ng Bajo de Masinloc, Lunes ng umaga, August 11. Ayon sa Philippine Coast Guard, bago ang banggaan, nagsagawa ng dangerous maneuver ang Chinese ships at tinarget ng water cannon ang barko ng PCG na BRP Suluan. Naglalayag ang BRP Suluan at 2 pang PCG ships para eskortan ang ilang mangingisda para sa government-led event na kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Nagtamo ng pinsalang 2 nagbangga ang Chinese ships kaya't nag-alok ng medical assistance ang PCG. We have medical personnel on board. Should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Nadala naman sa ligtas na lugar ang mga mangingisdang Pilipino. Sa press conference sa Malacanang, iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi natitinag ang mga barko ng Pilipinas sa kabila ng Chinese aggression. Never instructed any of our vessels to back out. Thank you, sir. Never. Pero dito sa gobyernong ito, hindi tayo umaatras sa laban. Pero paglilinaw ng Pangulo, hindi naman tayo aggressive eh. Ano lang tayo, dumidepensa lang tayo eh. kinondena naman ng ilang mambabatas ang panibagong pambubuli ng Chinese vessel sa West Philippine Sea. Your continued presence and operation at the West Philippine Sea is illegal and unauthorized. The West Philippine Sea is ours and please get out of Philippine waters. Walang may dudulot na mabuti yan except the empty display of logistical superiority. Para naman sa grupong atin ito, kaugnay sa sinapit ng 2 barko ng China. Deserve. Ang bilis ng karma, ano? In their pursuit to threaten Filipinos, now they're putting at risk even the lives of their own citizens. Pumalag naman ang Chinese Foreign Ministry at pinayuhan si Pangulong Marcos na huwag makisawsaw sa issue sa pagitan ng China at Taiwan. Sinabi kamakailan ng Pangulo na kailangan maghanda ang Pilipinas sakaling lumalang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Playing with fire? I was just stating facts. We do not want to go to war. But I think if there is a war over Taiwan, we will be drawn
hihilain tayo sa aya't gusto natin. Kicking and screaming, we will be drawn and dragged into that mess. Gate ng Pangulo, magpapatuloy ang pagbabantay ng pwersa ng gobyerno sa soberanya ng Pilipinas sa gitna ng anumang banta. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Dinipensahan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang komedyanteng si Vice Ganda matapos makatanggap ng batikos mula sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Inuulan ngayon ng batikos si Vice Ganda matapos niyang gamiting joke sa kanyang concert ang 2016 campaign promise noon ni dating Pangulong Duterte na magje-jet ski siya sa West Philippine Sea para ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Giit ni Castro, hindi dapat mapikon ng mga taga-suporta ng dating presidente dahil biro lang din naman anya ito na nagmula kay Duterte. Bakit napipikon yung DDS na ginoke siya? Ginamit na joke ito ni Vice Ganda. Di ba? Bakit? Joke naman lagi sinasabi ni Duterte. So wag kayo mapikon kasi nagjo-joke lang din naman si Vice. Dalawang linggo matapos banatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang mga nangungurakot sa pondo para sa flood control projects ng bansa. Inilunsad ni PBBM ang sumbong sa pangulo.ph website kung saan hinihikayat niya ang taong bayan na isiwalat ang mga anomalya sa kanilang lokalidad. Ibinunyag rin ng Pangulo na 20% ng nationwide projects ay hawak ng 15 top contractors. Narito ang ating balitang A to Z. Mahiya naman kayo. Yan ang banat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA laban sa mga nangungulimbat ng bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control projects sa bansa. At ngayon, mukhang tukoy na ang pinatutungkulan ng Pangulo. Sa kanyang press conference August 11, ibinunyag ni Marcos na malaking bulto ng flood control projects sa halagang 100 billion pesos ay na-corner ng iilang kontratista lamang. All over, there are 2,409 contracting entities, which is understandable. However, this is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. Pero sa tanong kung ang top contractors na ito ay maididikit sa isang politiko, Trabaho niya yan. Look it up. We are going to look at it also. But it will be premature for me to name names, etc. until we really know what's going on. hamon naman ni PBBM sa taong bayan, makilahok sa pagsusumbong ng mga anomalya sa kanilang mga lokalidad sa pamamagitan yan ng bagong lunsad na sumbong sa pangulo.ph website. We were talking about 9,000 projects. Hindi nila mapupuntahan lahat. Kaya para sa akin, napakahalaga ang kontribusyon at ang mga komento, ang mga reklamo, ang mga video, mga picture na ipapadala sa atin ng taong bayan. 90 million pairs of eyes are better than all the eyes in entirety of government. Suportado naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang investigasyon ng Pangulo. Hiniling na rin niya sa government agencies na ipamahagi ang mga dokumento ukol sa 15 top contractors. 3 taon ko na po ito binibring up, if you would recall, in the hearing of Senator Bong Revilla 2023, 2024, at hanggang ngayon po, binibring up natin. Tapos nababaligtad pa po tayo na ito daw ay napunta sa Bulacan, at pag napunta na sa Bulacan, may kalokohan na, at pag may kalokohan na, si Joel Villanueva, parang napakalayo po, no? Giit pa ng senador. As far as I'm concerned, dito sa Senado, wala akong kilalang senador na link dito sa any of the 15 contractors na binabanggit. Samantala sa Kamara, hamon ng isang mambabatas.
Ilantad kung sino-sino ang congressmen contractors na umano'y sangkot sa flood control projects. Una nang ibinunyag ni Senator Ping Lacson sa interview na nasa 67 kongresista ang umano'y contractor din ng government projects sa kanilang distrito. Sino ba talaga itong mga congressman na ito? Kasi hanggat hindi pinapangalanan yung mga congressman na sinasabing kontratista rin, habang buhay na magtatanong tayo sino ba talaga yung mga yun. Sa ngayon, bagamat pumreno si Marcos na pangalanan ang umano'y sangkot sa korupsyon, ipinangako niyang puspusan ng audit ng Department of Public Works and Highways, Department of Development at Office of the President, katuwang ang taong bayan ukol sa issue. Sinabi ng Department of Public Works and Highways na wala pa itong natatanggap na formal na pagmumungkahi mula sa negosyanteng si Ramon Ang kaugnay sa ipinresenta nitong pagreresolba ng problema sa malawakang pagbaha sa Metro Manila. Binigyang diin ni Public Works and Highways Chief Manny Bonoan na bukas naman ang ahensya sa suhestyon. Una nang sinabi ni Ang na tukoy na ng kanyang kampo ang mga problema na siyang nagdudulot ng pagbaha sa rehiyon, kaya't balak niyang tanggalin ang mga harang sa daluyan ng mga ilog. Kinilala rin ni Bonoan ang ambag ni Ang sa flood control sa tulong ng paglulunsad ng dredging project sa San Juan River at Tuliahan River. Magugunitang bukas din si President Marcos sa mungkahi ng negosyante upang makapag-ambag ang pribadong sektor sa kaunlaran ng bansa. Wala rin problema para kay Bonoan kung tapyasan naman ng gobyerno ang budget ng DPWH. Well, tingnan ho natin kung ano yung why not kung talagang kailangan bawasan. But I think itong ginagawa namin dito sa Pasig Marikina is one big project na under the official development assistance from the Japanese government na po ito eh. Hindi na tumataas at maaaring bumababa na rin ang bilang ng mga individual na tinatamaan ng leptospirosis sa buong bansa base sa pinakahuling datos ng Department of Health. Ayon kay Health Spokesman Albert Domingo, nananatili sa 3,000 katao ang bilang magmula June 8 hanggang August 7. Una nang lumobo ang bilang ng lepto cases sa bansa bunsod ng malawakang pagbaha na nagsimula nitong Hulyo. Gayunpaman ayon sa DOH, nananatili pa rin banta sa kalusugan ng leptospirosis, lalo't maraming lugar ang lubog pa rin sa tubig. Sa datos ng ahensya, Metro Manila ang may pinakamaraming naitalang kaso na tinutugunan naman ng 19 na leptospirosis lanes sa mga DOH hospitals. Nung nagsimula pa lang yung pagbulusok ng ating mga lepto patients, nasa India sila Pangulo at sila Secretary Ted. No? Ang utos si Secretary Ted, sabi niya, yung mga elective admissions na hindi naman emergency, dinidischarge para magkaroon ng additional na kama. Sa ibang balita, pinaalis ng Department of Transportation ang mga illegal vendors sa mga walkway patungo sa mga estasyon ng MRT3 at LRT1 para lumuwag ang daanan ng mga pasahero. Iimbestigahan din ng DOTR ang ulat na nagbabayad pa umano ng libo-libong pisong buwanang renta ang mga illegal vendors sa isang kalapit na mall. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Nagpulasan at kanya-kanyang ligpit ng mga paninda ang mga illegal vendors sa MRT3 at LRT1 nang mag-surprise inspection ang mga tauhan ng Department of Transportation sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Ito ang footbridge papunta sa MRT3 station na ininspeksyon ng DOTR at MMDA ngayong Lunes ng umaga. Kanina puno ito ng mga nagtitinda ng phone case, nagte-tempered glass, pang-ipet at kung ano-ano pang gamit. Pero ngayon kung makikita nyo nga sa aking likuran at sa aking paligid, nag-alsa balutan ng mga ito at wala nang nagtitinda pang illegal vendors. Ayon sa mga otoridad, dapat nang alisin ang mga ito dahil sagabal sa daanan ng mga pasahero. Alam naman nila na hindi sila dapat nandun. Bawal doon. Hindi dapat hinaharang sila sa dinadaanan ng mga tao. Ayon kay Dizon, para maiwasang bumalik ang mga vendor sa kanilang mga pwesto. Magsastasyon tayo ng ating armed coast guard na magbantay doon. At politely, sasabihan na lang yung mga tao
Bawal po dito. Napag-alaman ng DOTR na nagbabayad pa ng renta ang mga vendors sa kalapit na mall sa halagang 30,000 pesos kada pwesto. Kaya kakausapin din ng ahensya ang pamunuan ng mall. And bakit ang Metro Point ang nagsa-charge doon? Government property yan. So, ngayon, kung merong agreement between LRMC, LRTA, and them, dapat gobyerno nagdidikta kung saan pwede, saan hindi. Sa mismong LRT station naman, pinuna ni Dizon ang mahaba at mabagal na usad ng pila sa ticket booth, bunsod ng mabagal na pagproseso sa discounts. Gaya na lamang ng estudyanteng si Cassie na halos 1 oras ang binubuno araw-araw para lang makabili ng discounted single journey ticket. Siguro po mag-base na lang po sa school IDs. Kasi po yung sign up, yung sa maliliit na papel po, mahirap po yun. Tapos yung paulit-ulit po na pagsasign, nakakapagod po. Kaya po, yung school ID, mas madali lang po i-identify. Ayon kay Dizon, dapat magkaroon ng paraan para mailink ang beep card sa PWD at student IDs para hindi na kailangang pumila pa. Plano rin ng DOTR na tugunan ang hassle sa reloading at pagbili ng beep card na kadalasan hindi gumagana o di kaya na may kulang ang mga beep card vending machine. At para mapabilis ang pagpasok ng mga pasahero sa LRT stations, inatasan ni Dizon ang mga security guard na wag nang mano-mano pang i-check ang mga bag at gamitin na lamang ang metal detectors. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Patuloy na kumikilos ang bagyong Goryo sa katubigang bahagi ng bansa. Napanatili ng bagyo ang lakas nito habang kumikilos sa bandang northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, taglay nito ang lakas na 110 km per hour na may pagbugsong aabot ng 135 kph. Gayunpaman, wala itong direktang epekto sa bansa. Inaasahang maaabot nito ang typhoon category bago maglandfall sa Taiwan sa Miyerkules, August 13. Age doesn't matter sa pag-iibigan ni na Mommy Janisha at long-term boyfriend niya na si Mike Yamson. Sa latest vlog ni Bernadette Sembrano, masayang ibinahagi ni Mommy D. Pacquiao na sa kabila ng mahigit 27 years na agwat nila sa edad ay seryoso at may plano silang magpakasal ng kanyang jowa. Handa na rin umano ang kanilang wedding ring. Kasalan na lang ang hinahantay. Git pa ni Mommy D, matagal na rin naman nang namayapa ang kanyang unang asawa. Nitong Pebrero nga ay nagdiwang pa ng 11-year anniversary ang dalawa. Susunod, 3 miyembro ng Maute Terrorist Group patay sa engkwentro sa Lanao del Sur. 3 child warriors nahuli. At sa showbiz, kandidata mula Bacoor City na si Joy Barcoma, kinuronahang Miss Earth Philippines 2025. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagpapatuloy ang police at military operations sa Lanao del Sur para tugisin ang lider at mga miyembro ng Maute Terrorist Group na konektado sa Islamic State. Patay ang 3 miyembro ng grupo sa pinakabagong engkwentro, habang nahuli naman ang 3 child warriors. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Patay sa engkwentro ang 3 miyembro ng Daula Islamia Maute Terrorist Group sa Lanao del Sur sa operasyon ng Philippine Army at PNP-CIDG madaling araw ng August 9. Kinilala ang mga napatay na sina Anwar Rahman, isang nagngangalang Abdullah at isang babaeng kinilala lamang bilang Nahara. Kapwa may mga warrant of arrest ang mga suspect para sa kasong murder at homicide na inilabas ng Regional Trial Court ng Marawi. Mabilis lang yung firefight, siguro mga 3-5 minutes, ganyan. 3-5 minutes at nagkaroon ng short din na pursuit. Ligtas naman sa bingit ng kamatayan ng sugatang sundalo matapos tamaan ng bala sa kaliwang tuhod. Nahuli naman ang 3 child warriors o mga minor de edad na kinakasangkapan ng mga terorista sa labanan. Mas aggressive nga yung mga minor de edad. Probably, siyempre, walang kinatatakutan, walang masyadong discernment pa.
So mas dangerous. Kinilala ang tatlong nahuling minor de edad na fighters na sina alias Abu Zakaria, Alwala at Asnawi na nasa edad 16 hanggang 18 taon. Nasa custody ngayon ng Army na turn over natin sa DSWD for the proper intervention. Identify natin ang mga recruiters nila para masampahan ulit ng kaukulang kaso. Ayon sa PNP, nakikipagtulungan ng komunidad sa pulisya sa pagsugpo sa Mauti Group. Siguro natin na madebunk natin ang kanilang mga propaganda, maipakita sa ating mga kababayan na itong mga ginagawa nila ay walang kabutihang idululot, kundi gulo lamang. Nakuha mula sa pinangyarihan ng engkwentro ang matataas na kalibre ng armas, granada, rocket-propelled grenade, homemade M79 grenade launcher, 2 bandera ng ISIS at iba pa. Patuloy ang ginagawang pagtugis ng mga otoridad sa lider ng grupo na si Amirul Usman na nakatakas sa engkwentro. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Posibleng humingi ang Commission on Elections sa Kongreso ng karagdagang 4 na bilyong pisong pondo para sa barangay at sangguniang kabataan elections, oras na maisabatas ang pag-uurong sa naturang halalan. Ito'y kasunod ng kumpirmasyon ni Pangulong Marcos Jr. na kanyang pipirmahan ang panukalang batas upang ipospone ng BSKE na dapat ngayong Disyembre sa November 2026. Kaakibat ng pag-urong ng BSKE sa panukala ang pag-extend ng termino ng barangay at SK officials sa 4 na taon mula yan sa dating 3 years. Ayon sa komisyon, hindi kakasya ang nauna ng 11 billion pesos na budget sa halos 2.8 million na nagparehistrong botante. Kailangan rin ng dagdag pondo para sa karagdagang balota, presinto, teaching at support staff at iba pang election paraphernalia. Po yung 11 billion, aaminin namin ay sadyang kulang. Kasi po nawala doon, kasama sana doon sa 17 billion, nawala doon yung pangdagdag na allowance sa mga guro. Good news mga ka-A to Z, magkakaroon po ng bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Sa abiso ng kumpanya ng langis, nasa 40 centavos ang tapyas sa kada litro ng gasolina, 1 peso and 30 centavos naman sa kada litro ng kerosina, habang piso 50 ang tapyas sa litro ng diesel. Paliwanag ng Department of Energy, epekto ito ng pagtaas ng OPEC Plus ng supply ng krudo at pagpapatupad ng bagong pulisiya ng taripa sa Amerika at iba pa. Sa ibang balita, sinampahan ng kasong kriminal ang isang vlogger matapos ipakalat ang video ng suntukan sa loob ng bus na ipinalabas na snatching incident. Pero simpleng alitan lang pala at lumang insidente na noong May 8 pa sa Liloan, Cebu. Nag-viral kasi ang nasabing video noong June 22 matapos itong i-share ng isang radio station mula sa original na post ng vlogger na may alias na Jassel. Pinangunahan ni Police Lieutenant Joshua Cruz, Assistant Team Leader ng Cebu Port, ang mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit 7 ang pagsampa ng reklamo sa pamamagitan ng regular filing sa Office of the City Prosecutor sa Cebu. Kinasuhan ng vlogger ng paglabag sa unlawful use of means of publication kaugnay ng Cybercrime Prevention Act. Po ay nagpapaalala sa ating mga kasamahan sa pamamahayag na kung sakaling kayo po ay may makikitang mga video na nakapost sa iba't ibang social media platforms na sa tingin nyo ay gusto nyong i-share o gawing isang balita, tayo po ay nagpapaalala na dapat ay i-fact check nyo muna sa concerned government agencies. Ipinagutos ng Department of Transportation ang perpetual revocation o panghabang buhay na pagkansela ng lisensya ng driver na nag-counterflow sa Skyway madaling araw nitong Sabado. Huli sa CCTV ang pag-counterflow ng SUV sa kahabaan ng runway elevated northbound section ng Skyway 330 ng madaling araw. Habang buhay na kanselasyon ang utos ng DOTR sa tsuper upang hindi na pamarisan ang reckless driving nito. Samantala,
Naglabas ng show cause order ang LTO laban sa driver at may-ari ng isang L300 delivery van na nasangkot sa isang viral video ng agresibong pagtatalo kaugnay ng illegal parking sa Quezon City. Ayon sa ahensya, mali talaga ang driver pero nakipagtalo pa sa mga otoridad. Kapag nakumpirma ang pagkakakilanlan ng driver, agad sususpindihin ng 90 days ang kanyang lisensya. Kinoronahan bilang Miss Earth Philippines 2025 si Joy Barcoma sa katatapos lang na Grand Coronation Night nitong linggo, August 10. Tinalo ni Joy ang 35 kandidata mula sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama ni Joy sa Elemental Court ang iba pang kandidatang wagi na sina Maria Flordeliz Mabao bilang Miss Earth Air 2025, Angel Rose Tambal ng La Paz, Leyte bilang Miss PH Water 2025, Jamie Strickland para sa Miss Philippines of Fire 2025 at Crizelle Jane Torres bilang Miss Ecotourism. Si Joy Barcoma ang ilalaban at pambato ng Pilipinas sa susunod na Miss Earth pageant na posibleng mag-uwi ng ika-5 international crown. Habang wala pang anunsyo kung kailan nga ba ang eksaktong petsa at lugar ng paparating na kompetisyon. Susunod, OG Regal Films Horror Queen kasama sa cast ng Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Diyan lamang po kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Mga ka-A to Z, get ready to scream dahil magbabalik ang longest-running Pinoy horror movie franchise na Shake, Rattle and Roll sa bagong installment nito na Evil Origins. Excited ng stars na sina Richard Gutierrez at Ivana Alawi, kasama ang isa sa mga original horror queens ng Regal Films. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Handa ka na bang matakot? Tumili? At mag-shake, rattle, and roll? Ipinakilala na ang cast para sa ikatlong episode ng iconic horror film series na Shake, Rattle, and Roll, Evil Origins, na isa ring entry sa Metro Manila Film Festival. Star-studded ang cast sa pangunguna ng OG horror queen, Manilyn Reynes. Sobrang thrilled ako na makatrabaho ang mga kabataan at ang bata noon na ang laki na ngayon. Kasama rin sa cast si Richard Gutierrez na fresh pa mula sa kanyang primetime series na Incognito at Ivana Alawi na very excited sa kanyang first horror film. I'm super excited to be part of Shake, Rattle and Roll. Alam naman nating lahat, pag Pilipino, alam ang Shake, Rattle and Roll. Parang household name yan sa industriya natin. Sa dinami-dami ng nagawa kong movies din sa Regal, since bata ako, gumagawa na ako ng pelikula sa Regal. So, ito yung first ko na Shake, Rattle and Roll. A week before that, sabi ko, ang gusto kong gawin horror. Tapos the next week, I got a call na parang, pwede ka mag-Shake, Rattle and Roll. Sabi ko, yes! Ito na nga. Habang si PBBX housemate Dustin New feeling grateful na muling mapasama sa cast. So, nalaman ko yung role ko dito. It's gonna be hard, pero exciting, challenging. Last year kasi yung first Shake, Rattle and Roll ko, ano ako doon, aswang. Ang gwapong aswang neto. So ako yung yun. Pero this time, balita ko hindi naman ako magiging aswang. So challenging pa rin siya in a way. Magkaiba pa rin siya. Kasama sa star-studded cast sina Janice de Belen, Carla Abellana, Fiang Smith, JM Ibarra, Loisa Andalio, Matt Lozano at marami pang iba. Ang first installment ng Shake, Rattle and Roll ay lumabas noong 1984, starring Herbert Bautista, William Martinez at iba pa. Sa loob ng 4 na dekada, naging tradisyon na ito tuwing MMFF na tampok ang mga nakakakilabot na mga kwentong Pinoy. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Speaking of horror, gaano ka ba kabilis gumalaw? Paano kapag may lumipad na ipis? Paano naman kung may bubwit? Panoorin.
Yan ang Shake, Rattle, and Roll Bubuit Edition. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maritong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabawang quote of the night ay mula sa politiko na si Robert Zoellick. Ang sabi niya, ang korupsyon ay isang cancer na nagnanakaw mula sa taong bayan. Kumakain sa sistema ng pamahalaan at sumisira sa tiwala ng taong bayan. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!